Nagsisimula ang kwento kay Hesong na natutulog sa bubong ng kanilang paaralan. Bigla niyang nakita ang isang rocket sa kalangitan at nahulog siya. Ilang sandali lang, may dumating na mga estudyante na hindi niya kilala. Napansin niyang hindi sila galing sa kanilang paaralan, pero halos pareho ang kanilang mga uniforme. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang silid-aralan, ngunit doon niya natuklasang wala siyang nakikilalang mga estudyante. Dumating ang teacher at napansin na ang suot ni Hesong ay ang lumang uniforme mula 10 taon na ang nakalipas. Tinanong ng teacher ang klase kung kilala nila si Hesong, at sinabi nilang hindi. Dahil sa takot at pagkalito, mabilis na tumakbo si Hesong palabas at doon niya nadiskubre na ang taon ay 2017. Ibig sabihin, nasa 12 taon siya sa hinaharap. Agad niyang inisip ang kanyang pamilya at tumakbo pa uwi. Samantala, si Junguan, ang dating kasintahan ni Hesong, ay nasa bus na dumaraan sa parehong lugar. Nang huminto ang bus, nakita niya si Hesong sa gilid ng kanyang mata. Kaagad niyang sinabi sa driver na ihinto ang bus at bumaba. Ngunit dumaan ang isang tren na hamarang sa kanyang daan. Nang makalampas ito, wala na si Hesong. Sa kabilang banda, nakarating na si Hesong sa kanilang bahay, ngunit hindi na niya ito makilala. Pagpasok niya, iba na ang nakasabit na larawan ng pamilya. Lubos siyang naguluhan at natakot. Aalis na sana siya nang dumating ang may-ari ng bahay. Hinawakan siya ng lalaki sa kwelyo, iniisip na isa siyang magnanakaw. Nagpaliwanag si Hesong, pero nang itulak niya ang lalaki, lumipad ito at bumangga sa pader. Dito niya nadiskubreng mayroon siyang kakaibang lakas. Humingi siya ng paumanhin at pinulot ang mga prutas, pero tinamaan siya sa ulo ng matanda. Samantala, ang mga kaibigan ni Hesong ay nagluluksa sa kanyang puntod. 12 taon na ang lumipas mula nang siya ay pumanaw. Nagising si Hesong sa ospital at sinabi ng isang pulis na siya ay pumasok ng walang pahintulot. Tinanong siya ng pulis tungkol sa kanyang petsa ng kapanganakan, at sinabi niyang siya ay ipinanganak noong 1987. Akala ng pulis ay nagbibiro lang siya, kaya dinala siya sa istasyon. Paulit-ulit niyang sinabi na 1987 siya ipinanganak. Naiinis na ang pulis at inakalang nagsisinungaling siya. Nagpa siya ang pulis na suriin ng talaan, at laking gulat niya nang malaman na totoo nga, 1987 ipinanganak si Hesong. Sinabi niya na napakabata pa ng hitsura nito, ngunit halos himatayin ng pulis nang makita na idineklara si Hesong na patay na noon pang 2005. Takot at litong-lito, iniwan muna ng pulis si Hesong sa loob. Samantala, nagsimulang manggati ang kanyang sugat. Sa labas, pilit namang inuunawan ng pulis ang kanyang nakita, at dumating si Shin, kaibigan ni Hesong. Isa palang senior officer ang kausap ng pulis, at agad nitong sinabi kay Shin ang nangyari. Ngunit nakalabas na ng opisina si Hesong. Pumunta siya sa banyo at tinanggal ang benda sa ulo. Laking gulat niya nang makitang tuluyan nang naghilom ang kanyang sugat. Litong-lito, tinakpan niya ang ulo gamit ang kanyang buhok. Habang palabas na siya, aksidente niyang nabangga ang isa pang pulis, at siya pala si Shin. Agad na nakilala ni Shin ang matalik niyang kaibigan matapos makita ang name tag ni Hesong. Masaya si Hesong na makakita ng taong nakakakilala sa kanya, ngunit hindi ganoon si Shin. Kagagaling lang niya sa pagbisita sa puntod ni Hesong. Natigilan siya at napaupo sa sahig. Sinubukan siyang kausapin ni Hesong at nagtatanong ng sunod-sunod, ngunit nawala ng malay si Shin, iniisip na multo ang kaharap niya. Nang magkamalay, dinala ni Shin si Hesong sa kusina at pinakain ng noodles. Takot pa rin siya kaya't nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ito. Ngunit nakahinga siya nang maluwag nang maramdaman niyang totoo si Hesong. Nagtanong si Hesong tungkol kay Jungwon, kung kumusta na ito at nasaan. Sinabi ni Shin na wala na silang kahit anong komunikasyon sa kanya. Nagtaka si Hesong kung bakit nangyari yun, at sinabi ni Shin na minsan ganoon talaga sa buhay. Ngunit agad din siyang nagtanong kay Hesong kung naaalala pa niya ang nangyari noong araw ng kanyang pagkamatay. Sinabi ni Hesong na naaalala pa niya ang lahat. Noon ay naghahanda sila para sa kanilang graduation picture, at masayang-masaya siyang kasama si Junghwan. Ngunit walang nakakaalam na isang trahedya ang mangyayari mismo sa kaarawan niya. Kinabukasan, nagluto siya para sa pamilya ngunit napansin niyang umalis na papuntang eskwela ang kanyang nakababatang kapatid. Siya ang pinakamahusay na estudyante sa klase at lahat ay may pangarap na maging doktor siya. Iyon din ang kaarawan ni Hesong, at naghihintay sa kanya si Junghwan. Dumating si Hesong at biro niyang kinatok sa ulo si Junghwan bago sila sabay na pumasok. Pagdating sa eskwela, nagpa siya si Hesong na dalhan ng almusal ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit nang dumating siya sa klase, isang kaklase ang nagsabing binugbog si Yongjun. Dali-dali siyang pumunta roon at nakita ang kapatid na bagbog sarado. Sinubukan niya itong aluin, ngunit galit si Yongjun dahil binugbog siya dahil kay Hesong. Mabilis na pumunta si Hesong sa kanyang silid-aralan at nadatnan doon si Cheol. Agad niya itong pinagtatadyakan. Sinabi niya na papatayin niya ito, ngunit mas lalo siyang nagalit nang sabihin ni Kyung Cheol na hindi naman tunay niyang kapatid si Yongjun. Halos hindi na mapaghiwalay ng mga kaklase ang dalawa. Nang gabing yun, iniwan ni Song ang kanyang trabaho para bumili ng regalo para kay Junghwan.
Ngunit hindi niya alam na nasa bahay na pala ito, naghahanda ng sorpresang handa para sa kanya. Tumawag si Hesong at sinabing pupunta siya sa bahay nito. Ngunit tinakpan ni Junghuan ang totoo at sinabi na naiwan niya ang patakas sa silid ng sining sa paaralan. Ipinakiusap niya na kunin ito at magkikita na lamang sila sa bahay mamaya. Kailangan pa nilang maghanda para sa kaarawan, kaya pumunta si Hesong sa paaralan. Ngunit wala siyang nakita at nagpa siya na lang na umalis. Habang palabas, aksidente niyang naapakan ang paa ng isang tao. Laking gulat niya nang makita si Kyang Cheol, nakahandusay sa sahig at duguan. Sinubukan niyang buhatin at gisingin ito, ngunit walang tugon. Kaya agad siyang sumakay sa bisikleta upang humingi ng tulong. Ngunit sa kanyang pagbabalik, biglang may kotseng bumangga sa kanya. Samantala, sa bahay, handa na ang lahat para sa sorpresa. Ngunit nagtaka si Junghuan kung bakit ang tagal ni Hesong. Biglang bumukas ang pinto dahil sa hangin. Akala nila siya na ang dumating, ngunit sa katotohanan, wala na siya. Pagkatapos maalala ang lahat, lumabas si Hesong ng labis na malungkot. Sa kabilang panig ng kalsada, naroon din si Junghuan. Dumaan muli ang tren at hindi sila nagkita. Sumakay ng taxi si Junghuan, habang si Hesong ay naglakad patungo sa Riles. Dumating si Shin para hanapin si Hesong, ngunit nakaalis na si Junghuan. Natagpuan niya si Song na umiiyak at nagtatanong kung patay pa rin ba siya. Sa galit at pagkalito, nagsimulang tumakbo si Hesong hanggang may biglang lumitaw na kotse, na nagpapaalala ng nangyari 12 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, iniligtas siya ni Shin. Nagtanong si Hesong kung isa ba siyang multo, bago siya sumigaw ng malakas hanggang sa magiba ang buong kalye. Dinala siya ni Shin sa kanyang libingan at ipinaliwanag na ang kanyang lola ay namatay na noon pang 12 taon. Wala siyang impormasyon tungkol sa ibang kapatid, maliban sa bunso na alam niya kung saan nagtatrabaho. Natuwa si Song at tinanong kung saan ito, kaya nagtungo sila sa opisina. Pagdating nila, nabanggit ni Song na tamad ang kanyang bunsong kapatid at nagtanong kung anong trabaho nito. Bago pa masagot ni Shin, may isang babaeng tumawag sa kanya. Siya si Jae Young, dating kaklase nila. Napansin niya ang name tag at tinanong kung siya ba si Song Hesong. Dahil sa presensya ni Song, wala siyang nagawa kundi panuorin lang ang lahat. Kaya napagdesisyonan nilang baguhin ang kanyang anyo. Nagpalit siya ng damit at nagsuot ng sombrero bago pumunta sa bahay ng kanyang kapatid. Sa daan, may lalaking bumangga sa kanya. Tatlo silang magkasama, at iniutos ng isang nagpapautang kay Hechul, kapatid ni Song, na turuan siya ng leksyon. Matindi ang pambubugbog ni Hechul sa kanya. Pumasok sila sa loob at sumunod si Hesong. Sinabi ng nagpapautang kay Hechul na kailangan niyang maningil ng pera sa isang tao. Natuwa si Hechul hanggang sa malaman niyang si Junghuan pala ang uutangan. Samantala, nakarinig si Hesong ng kakaibang ingay at natuklasan niya ang bago niyang kakayahan. Kaya niyang marinig ang kahit sino, saan man naruroon. Ginamit niya ito upang sundan si Hechul at narinig niyang tumatanggi itong kunin ang pera ni Junghuan. Dahil dito, pinagtulungan siyang bugbugin ng mga lalaki. Agad na pumasok si Hesong at binuksan ang pinto. Hindi siya nakilala ni Hechul at mabilis itong tumakbo palayo habang sinubukan siyang habulin ng nagpapautang. Hinawakan ni Song ang palso nito at ibinagsak sa estante. Kumuha naman ng bakal na batuta ang isa pang tauhan, ngunit natalo rin siya ni Hesong. Tinanong niya kung saan nagtungo si Hechul, at sinabi ng lalaki ang lokasyon. Sumakay si Hesong ng bus papunta sa bahay ni Junghuan. Ngunit naroon din ang matandang lalaking nakita niya dati. Tinanong siya kung baguhan lang ba siya sa lugar na yon, at naguluhan si Hesong nang banggitin ng matanda na tila alam nito ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Hindi siya sumagot, at bumaba ang matanda sa kanyang hintuan. Samantala, abala si Junghuan sa pagtatrabaho sa restoran. Nakikipag-usap si Min Jun sa isang tao, ngunit nagkamali si Junghuan habang nakikinig. Umakyat si Min sa rooftop at sinundan siya ni Junghuan. Tinanong siya ni Min kung hindi ba siya tutuloy sa Paris dahil sa kanya, at kinumpirma ito ni Junghuan. Bigla namang nagsalita si Junghuan na wala siyang intensyong mahulog kay Min, at maling isipin yun. Habang papalayo si Min, aksidente niyang nabitawan ng papel na naglalaman ng talumpati niya. Binasa yun ni Min Jun at napangiti. Sa oras ng pahinga, naglaro ang lahat, ngunit hindi sumama si Junghuan. Pagsapit ng gabi, matapos umalis ang lahat, iniwan siya ng head chef upang magligpit muna bago umuwi. Sa parehong oras, nakarating na si Hesong sa lugar at naghihintay sa kanya. Biglang may kotseng dumating, at tumayo si Hesong, ngunit mga nagpapautang at tauhan pala yon. Pinagtulungan nilang bugbugin si Hesong hanggang halos ikamatay niya. Sa mga sandaling yon, natapos na ni Junghuan ang kanyang trabaho at umuwi. Pagdating niya, napansin niya ang kumikislap na ilaw. Doon niya natagpuan ang walang malay na katawan ni Hesong. Nabitawan ni Junghuan ang kanyang bag dahil sa matinding pagkabigla. Hindi siya makapaniwalang nakikita niya si Hesong. Dinala niya ito sa kanyang apartment at tinawagan ang serbisyong pang-emerhensya, ngunit huminto nang marinig niyang mahina nitong binanggit ang kanyang pangalan. Ibinalik niya ang telepono, kinuha ang first aid kit, at sinimulang gamutin ang mga sugat nito.
Habang ibinabalot ang kanyang mga sugat, napatingin siya sa bintana at naalala ang araw na nagbago ang lahat. Noon, habang papunta ang lahat sa sementeryo, tumakbo si Jung-hwan papunta sa photo studio. Naroon na ang mga kaklase ni Haesung, litong-lito kung bakit siya nawala. Isinisi ni Moonsek ang lahat sa kanya, dahilan upang maiyak ang lola ni Haesung. Pagdating ni Jung-hwan, binigyan niya ang matanda ng litrato at sinabi na mas mainam kung ang alaala ni Haesung ay nakangiti. Doon, bumigay ang lahat at napaluha. Ngayon, sa kasalukuyan, naghahanda si Jung-hwan para pumasok sa trabaho at iniwan ang isang sulat para kay Haesung. Pagkaalis niya, nagsimulang mabilis gumaling ang mga sugat nito. Samantala, sa halip na pumasok, nakipagkita si Jung-hwan sa kaibigan niyang si Jin-ju sa parke. Sinabi niya na ayaw niyang umuwi o harapin ang trabaho. Naisip ni Jin-ju na may nangyari sa bahay niya, marahil dumating ang mga maniningil ng utang. Biglang nagring ang kanyang telepono at lumayo siya upang sagutin ito. Si Shin Hobang pala ang tumatawag. May mahalaga raw siyang sasabihin. Una, nagbiro si Jin-ju at tinakat siya, ngunit seryoso itong nagsabi na manahimik siya. Doon niya ibinunyag ang balita, buhay si Haesung. Nabigla siya at sinabihan na isama si Jung-hwan dahil pinapatawag niya ang lahat. Kalaunan, nagtipon-tipon sila sa bahay ni Shin. Pagdating ni Jung-hwan at Jin-ju, nagsimula ang lahat na maghinala na si Jung-hwan ang nagtatago kay Haesung mula pa noon. Samantala, nagising si Haesung sa apartment at tinawag ang pangalan ni Jung-hwan, ngunit walang sumagot. Natagpuan niya ang sulat na nagsasabing magtungo siya sa ospital, ngunit hindi niya alam na mula yun kay Jung-hwan. Habang humaharap siya dala ang isang basong tubig, napansin niya ang mga larawan ni Jung-hwan sa dingding at napangiti. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Shin na nakita niya mismo si Haesung at ipinakita pa ang kanyang uniforme bilang patunay. Nanumpa siyang hindi niya ito gagawin kung para lang sa isang biro tungkol sa kaibigang patay na. Nagbabala siya sa lahat na mag-ingat dahil posible umanong multo o kakaibang nilalang si Haesung. Biglang naalala ni Jung-hwan ang nangyari kagabi at napagtantong totoong si Haesung ang nakita niya. Agad siyang umuwi, ngunit pagdating niya, wala na itong nadatnan at inisip niyang tuluyan na itong nawala. Lumabas mula sa banyo si Haesung. Nabigla si Jung-hwan, habang labis na tuwa ang naramdaman ni Haesung nang muli niya itong makita. Ngunit napatigil sila nang biglang pumasok ang landlady. Hinahanap nito kung sino ang lalaking kasama niya. Mabilis na nagsinungaling si Jung-hwan at sinabing pinsan niyang mas bata si Haesung. Nagalit ang landlady at sinumbat na 3 buwan nang hindi nababayaran ang upa. Nainis si Haesung at sinigawan nito, ngunit pinigilan siya ni Jung-hwan at nangakong magbabayad sa susunod na linggo. Umalis ang landlady, at galit na galit si Haesung. Tinanong niya kung paano ito nabubuhay, kung puro utang at pag-iwas lang sa bayarin. Samantala, sa restaurant, sinabi ng isang katrabaho sa head chef na hindi pumasok si Jung-hwan. Narinig ito ni Min-jun at nagdesisyong puntahan siya. Natagpuan niya itong nakaupo sa isang bangko. Tinanong niya kung magbibitiw na ito sa trabaho, ngunit sinabi ni Jung-hwan na nag-aalala lang siya sa utang. Habang pauwi, nakita sila ni Haesung na magkasama. Nagbiro si Min na baka baliin ng chef ang kanyang mga binti dahil hindi siya pumasok. Pagkaalis ni Min, lumapit si Haesung kay Jung-hwan at iniabot ang 2 natunaw na popsicle. Inakusahan niya itong nagsinungaling noong bata pa sila at humiling ng paumanhin. Ngunit tinanggap yon ni Jung-hwan ng seryoso. Naluha siya at inisip na bumalik si Haesung para lang doon. Ipinaliwanag ni Haesung na biro lang yon, ngunit sinabi ni Jung-hwan na lumayo siya bago siya umalis. Nagpunta si Haesung sa tabing ilog at naalala ang mga araw matapos ang kanyang pagkamatay. Binabato ng mga bata ang kanilang bahay habang tinatawag siyang mamamatay tao. Si Jung-hwan lamang ang sumigaw at ipinagtanggol siya. Pagbalik sa apartment, nagpa siya si Haesung na umalis. Ngunit sa labas, nakasalubong niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Haechol. Nagulat ito at nagpanik, tumakbo ngunit natapilok. Humingi ito ng tawad at sinabing lumayo na siya. Tinanong ni Haesung kung bakit naging gangster siya, at sagot ni Haechol na wala siyang ibang magagawa dahil kilala siya bilang kapatid ng isang mamamatay tao. Nabigla si Haesung habang tumatakbo palayo ang kapatid. Tinawagan niya si Shin at mariing tinanong kung siya ba talaga ang pumatay. Umiwas si Shin sa usapan sa simula, ngunit nang magkita sila, ipinaliwanag niyang inakala ng lahat na si Haesung ang salarin dahil nadungisan siya ng dugo. Matapos ang kanyang kamatayan, sinisi ni Jung-hwan ang sarili at tumigil sa pagpasok sa paaralan. Akala niya siya ang naging dahilan ng lahat dahil sa kanilang pagbibiruan. Dagdag pa ni Shin, nang maiko ang lola ni Haesung, si Jung-hwan lang ang nag-alaga rito. Nangailangan siya ng pera at napilitang manghiram sa lahat upang kayanin. Na-realize ni Haesung kung gaano siya nagkamali. Agad siyang bumalik kay Jung-hwan at inamin ang kanyang pagkakamali. Sinabi niyang wala itong kasalanan at hindi siya isang mamamatay tao. Hiniling niya na mula ngayon ay manatili ito sa kanyang tabi. Niyakap niya si Jung-hwan at napaiyak ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya kung ayos lang bang tumuloy siya, dahil babae lang ang nakatira sa apartment. Sumagot si Jung-hwan na hindi ito problema. Nag-alok si Haesung na aalis kung gugustuhin niya.
ngunit sinabi ni Junghwan na sa sopa na lamang siya matulog habang siya ay sa kwarto. Naalala pa rin ni Junghwan ang nakaraan, kung saan tinatawag siyang manyak at sobra ang pagkaobseso sa ganoong bagay. Naramdaman ni Haesung ang iniisip niya, kaya nagsimula silang maglinis ng apartment ng magkasama. Sa pagtulong, aksidenteng nakuha ni Haesung ang kanyang damit na panloob. Maya-maya, sinubukan nilang manood ng TV, ngunit walang signal, kaya nagpahinga na lang sila. Nadapa si Junghwan at natamba ang isang bote. Nang pulutin ito ni Haesung, napansin niyang yun ang takip ng inumin na minsan nilang pinagsaluhan sa Seoul. Bumalik ang alaala, minsang niyaya ni Junghwan si Haesung na pumunta sa Seoul. Napansin niyang may mabigat na dinadala ito. Ibinunyag ni Junghwan na natagpuan niya ang address ng kanyang ina na nakatira sa Seoul. Nagpunta sila roon, at nakita niya ang kanyang ina sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon. Ngunit masaya na itong nakatira kasama ang bago niyang pamilya. Sinubukan ni Junghwan na makipag-usap, ngunit nagulat at natakot ang kanyang ina nang makita ang anak na kanyang iniwan. Pinapalayas siya nito, lumabas ang kanyang asawa at nagtanong kung sino siya. Magsinungaling ang ina at sinabi na naghahanap lang siya ng bahay ng kaibigan. Naiwan si Junghwan na mag-isa at sugatan sa damdamin. Nagalit si Haesung at binasag ang windshield ng kanilang kotse gamit ang ladrilyo. Nahuli sila ng isang pulis at tinangkang habulin. Natamba si Junghwan, ngunit tinulungan siya ni Haesung upang makatakas. Pagka-uwi, siya rin ang nagtal ng sugat nito. Kinagabihan, naghangad si Junghwan ng beer, ngunit pinaalalahanan siya ni Haesung na bawal pa dahil sila'y mga estudyante. Tumayo pa rin siya kahit may sugat, kaya napilitan si Haesung na palihim kumuha ng lata mula sa natutulog na tindero. Nagbiro si Junghwan na baka may pulis sa paligid, dahilan upang matakot siya. Matapos uminom, tinanggal ni Haesung ang singsing mula sa lata at isinuksok yun sa daliri ni Junghwan. Kinabukasan, sinamahan niya ito sa hintuan ng bus at sinabi na makikipagkita siya muli sa kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit nang makita siya ni Haechul, nagtatakbo ito, iniisip na multo siya. Pinigilan siya ni Shin at sinabing kausapin ang kanyang kapatid. Hiningi ni Haesung kay Chul na tawagin ang mga gangster. Pagdating ng mga ito, ginamit ni Haesung ang kanyang kapangyarihan at pinagtatapon sila na parang mga laruan. Binalaan niya silang huwag ng gambole ng kanyang kapatid, huwag ng magpakita, at kalimutan na ang paniningil ng dagdag na interes kay Junghwan. Pumayag ang mga gangster, umalis silang magkasama ni Chul at naupo sa isang parke. Sinabi ni Haesung na maaari nang magbago ang lahat, ngunit hindi naniwala si Chul. Wala raw magbibigay sa kanya ng trabaho dahil kilala siya bilang kapatid ng isang mamamatay tao. Ipinaliwanag ni Haesung na wala siyang pinatay. Nang dumating siya noon sa paaralan, nakabulagta na si Kyung Chul, at habang humihingi siya ng tulong, nabundol siya ng kotse. Ngunit sagot ni Chul, walang maniniwala sa ganoong kwento, at umalis siya. Maya-maya, sumama si Shin at sinabihan si Chul na kumain kasama nila. Samantala, magkasamang kumakain sa isang restaurant sina Minjun at Junghwan nang dumating si Sehwan kasama si Yang Jun, kapatid ni Haesung. Dumating siya upang makipagkita kay Minjun. Sa kabilang banda, binigyan ni Shin si Haesung ng bagong telepono at sinabi kay Chul na idagdag ang kanyang numero. Ginawa ito ni Chul at bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang nobya. Tinukso siya ni Haesung at tinanong kung maaari pang magdagdag ng ibang contact. Sagot ni Chul, wala na siyang ibang numero dahil nagkawatak-watak na ang kanilang mga kapatid. Si Jun, mula nang pumasok sa med school, ay hindi na nakipag-ugnayan kanino man. Si Young In ay nagtapos at lumipat sa Seoul, at si Suji naman ay inampon ng ibang tao. Nagalit si Haesung nang marinig kung paano iniwan sila ni Jun matapos pumasok sa med school. Nagpasya siyang hanapin ito. Sa kabilang banda, nakipagkita si Jun kay Minjun at nakita si Junghwan na nagtatrabaho roon. Lumapit siya upang makipag-usap. Ipinahayag niyang isa na siyang doktor sa Song Hospital at ang babaeng kasama niya ay kanyang fiancé, ang anak ng may-ari ng ospital. Binati siya ni Junghwan at humiling ng pabor. Ngunit tumanggi si Jun. Sinabi niyang walang nakakaalam na may mga kapatid siya, at nais niyang manatiling ganoon. Sumang-ayon si Junghwan ngunit nagbabala kapag nalaman ng iba, lalo na ni Haesung, siguradong magwawala ito. Hindi nag-alala si Jun. Sinabi niyang kalimutan na lamang ang nakaraan at magpatuloy sa buhay. Bumalik siya sa ospital ngunit may paparating na gulo. Nakapasok na rin si Haesung doon. Habang nagtitipon sina Jun, ang kanyang fiancé, at ang ina nito para uminom ng tsaa, lumapit ang isang nurse at nagsabi na may estudyanteng nagngangalang Haesung na naghahanap sa kanya. Nanlamig si Jun sa takot. Pumasok si Haesung at sinabi kay Jun na bumalik na ang kanyang kapatid. Ngunit ayaw ni Jun na malaman ng iba, kaya nagkunwari siyang hindi niya ito kilala at agad na tinawag ang mga gwardya. Itinulak palabas si Haesung, ngunit patuloy itong sumisigaw na siya ang nakatatandang kapatid ni Jun. Nagpatuloy sa pagpapanggap si Jun. Nawala sa sarili si Haesung, itinapon ng mga gwardya at lumapit kay Jun na nanginginig na sa sahig. Biglang lumitaw ang matandang lalaki. Sinubukan siyang itulak ni Haesung ngunit hindi man lang gumalaw ang lalaki. Taglay din ito ang kapangyarihan tulad ni Haesung, ngunit higit na mas malakas.
Hinawakan niya si Hesong at dinala sa paradahan. Ibinagsak niya ito sa isang haligi at saka itinapon sa windshield ng kotse. Binalaan ng matanda si Hesong na mag-ingat at huwag maging padalos-dalos, kung hindi ay malalagay sa panganib ang lahat. Tinanong ni Hesong ang pangalan ng lalaki ngunit agad itong umalis. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Shin. Kasama ni Shin si Jinju, ngunit hindi marinig ni Hesong ang usapan dahil sira ang kanyang telepono. Bumangon siya at hinintay na maghilom ang kanyang mga sugat. Nang dumating ang gabi, nagtungo siya upang sunduin si Jangguan. Habang naghihintay, lumabas si Minjun at tinanong kung may hinihintay siya. Sagot ni Hesong, hinihintay niya si Jangguan. Lumabas din si Jangguan. Nagtanong si Minjun kung sino ang binata. Sinabi ni Jangguan na pinsan niya ito. Binati siya ni Minjun ngunit hindi nagustuhan ni Hesong ang mayamang binata. Pagkaalis ni Minjun, sinabi ni Hesong kay Jangguan na gusto niyang uminom ng beer. Tinanong siya nito kung bakit, at inulit niya ang parehong salita na sinabi ni Jangguan noong unang beses silang uminom. Sinubukan ni Hesong bumili ng beer ngunit hindi siya pinayagan dahil minor de edad pa siya. Ibinalik niya ang bote at hiniling kay Jangguan na bumili para sa kanya. Tinukso siya nito ngunit pumayag din. Ininom ni Hesong ang buong bote ng mabilis at sinabing ayos lang siya. Ngunit ilang minuto lang, nalasing na siya at nagsimulang mang-asar ng mga tao sa kalsada. Tinawag pa niyang kalbo ang isang matanda. Agad silang tumakbo ni Jangguan upang makaiwas sa gulo. Dinala siya ni Jangguan pauwi at sinabing napakasama ng kanyang hangover. Habang lasing, ikinwento ni Hesong na nakita niya sina Chol at Yongjun ngayong araw. Tinanong ni Jangguan kung ano ang sinabi ng kanyang kapatid. Sagot ni Hesong, winasak niya ang buhay ni Chol. Samantala, tinitingnan naman siya ni Yongjun na parang isang estranghero. Sinabi ni Hesong na kung alam lang niya na magiging hindi mapagpasalamat ang kanyang mga kapatid, sana ay mas in-enjoy niya ang buhay niya sa high school. Bilang pinakamatanda, inisip niyang tungkulin niyang alagaan ang lahat, kaya isinakripisyo niya ang sarili niyang kabataan para sa kanila. Ngunit ngayon, parang wala silang pakialam. Pagod siyang nakatulog. Sa kanyang paggising, nakita niya ang mga kaibigan niya noong pagkabata na nakapalibot sa kanya. Lahat ay nagulat na makita siyang muli. Tinanong siya ni Moonsik kung naaalala pa niya sila. Sagot ni Hesong, naaalala niya ang lahat. Niyakap siya ni Jinju, at nag-uunahan ang luha ng bawat isa sa tuwa ng muling pagkikita. Kinabukasan, pumunta si Hesong kasama si Shin sa lugar kung saan siya nabangga ng sasakyan. Ikinwento niya na mabilis siyang nakasakay sa bisikleta, at dahil walang ilaw sa kalsada, bigla na lang lumabas ang kotse mula sa kaliwa. Sabi ni Shin, pag-aari ng ama ni Taehun ang kotse. Pero sa investigasyon ng pulis, sinabi ni Taehun na ang kanilang driver ang nagmamaneho. Walang nakakita sa mismong aksidente. Dumating si Chol at galit na nagsabing gusto niyang patayin ang sinumang bumangga kay Hesong. Sinabi niya na siya at si Suji ay nasa bahay noong oras na yon. Si Junghwa naman ay nasa istasyon ng pulis, at ang kanilang lola ay nasa ospital kasama si Yang In. Si Yang Jun lamang ang nawala at dumating ng uli kinagabihan. Ayon kay Shin, sinabi ni Yang Jun sa mga pulis na lahat sila ay nasa bahay at siya ay nasa kanyang kwarto. Dahil dito, nag-isip silang posibleng sangkot si Yang Jun. Samantala, sa restaurant, itinapon ni Junghwa ng basura ngunit napunit ang supot at nagkalat ito. Habang nililinis niya, dumating ang kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na matagal na niya siyang hinahanap. Sagot ni Junghwan, masaya siyang nabubuhay ngayon at hindi na kailangang hanapin pa siya. Alam ng ina na nahihirapan siya kaya sinubukan siyang bigyan ng pera pambayad utang, ngunit tumanggi si Junghwan. Sinabi niyang mayaman siya dahil ikakasal na siya sa may-ari ng restaurant. Hindi naniwala ang kanyang ina, ngunit narinig yun ni Minjun at siya mismo ang nagsabi na pakakasalan niya si Junghwan. Namangha ang ina at gustong makipag-usap kay Minjun, ngunit sinabi nitong walang bakanting mesa. Dinala niya palayo si Junghwan. Kinagabihan, naghintay si Junghwan kay Minjun upang magpasalamat sa kanyang pagtulong. Naluha siya dahil palagi siyang nagpapakita ng tapang, ngunit sa totoo ay mahina siya. Samandal siya kay Minjun, ngunit dumating si Hesong at nakita sila. Naisip ni Hesong na hindi na siya dapat lumapit pa, kaya umalis siya at iniwan ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, binitiwan din ni Minjun si Junghwan. Nagpasalamat si Junghwan kay Minjun sa kanyang tulong. Tinanong siya nito kung kaya niyang umuwi mag-isa, at tumango siya. Sumakay siya ng bus at nakaramdam ng saya nang malamang si Hesong ay nagluluto ng pagkain. Sabi ni Hesong, gumagawa siya ng maanghang na tteokbokki. Nais din ni Junghwan, kaya sabay silang kumain. Tinanong niya kung bakit hindi kumakain si Hesong, at sagot nito, nakakain na siya kanina. Ikinwento ni Junghwan na pumunta ang kanyang ina sa restaurant at inalok siya ng pera dahil alam nitong nahihirapan siya. Tumanggi siya at sinabi na masaya siya at ikakasal sa CEO. Ngunit nakita ng kanyang ina ang kanyang kasinungalingan. Pagkatapos, dumating ang kanyang boss at siya mismo ang nagsabi na sila ay ikakasal. Nalungkot si Hesong sa narinig, ngunit nilinaw ni Junghwan na magiging kakaiba kung totoong pakasalan niya ang kanyang boss, dahil wala naman silang tunay na relasyon. Nakahinga ng maluwag si Hesong.
Bigla siyang nagtanong kung bakit napakakampante ni Junghwan. Wala siyang pagkain sa bahay at puro expired na ang mga gamot niya. Tinanong din niya kung bakit napakarami nitong iniinom na gamot. Nahiya si Junghwan, ngunit hinikayat siya ni Haesung na alagaan ang sarili at huwag magkasakit. Kinagabihan, mag-isa siyang nag-isip kung talagang nasa bahay si Youngjun nung nangyari ang aksidente. Bumaba si Junghwan para uminom ng tubig. Tinanong siya ni Haesung kung lahat ba ay nasa bahay noon. Sagot niya, si Youngjun lamang ang wala, ngunit ayon sa report, naroon din daw siya. Sinabi niya sa pulis na lahat sila ay nasa bahay, maliban kay Youngjun. Pumasok siya sa kanyang kwarto, habang naiwan si Haesung na nag-iisip kung may saysay pa bang hanapin ang tunay na salarin. Kinabukasan, naglilinis si Haesung nang makatanggap siya ng tawag mula kay Shin Ho-bang. Ngunit sa tuwing hinahawakan niya ang kanyang telepono, bigla itong namamatay. Kaya si Shin ay tumawag kay Junghwan. Ang telepono ni Junghwan ay hindi niya pwedeng hawakan dahil namamatay din ito kapag siya ang humahawak. Hawak ni Junghwan ang telepono sa may tainga ni Haesung. Sinabi ni Shin na hindi makakapunta si Haesung sa kanilang bahay dahil paparating ang kanyang ama. Kaya tinanong niya si Junghwan kung pwede ba itong manatili sa kanya, at pumayag siya. Umalis si Junghwan papunta sa trabaho. Sa hintuan ng boss, may mga high school girls na nakakita kay Haesung at tinawag siyang cute. Tinanong ni Junghwan kung saan siya pupunta. Sagot ni Haesung, makikipagkita siya kay Taehoon. Hiningi ng mga dalagita ang kanyang numero, ngunit sabi niya, wala siyang cellphone. Tinanong ni Junghwan kung sino ang mga babae. Pinagtawanan siya ng mga ito at tinawag na Ajuma, na ang ibig sabihin ay babaeng may edad na at may asawa na. Naiilang si Junghwan habang sumasakay ng bus. Sumakay si Haesung ng bus para makipagkita kay Taehoon, ang manager sa department store. Nagulat siya nang ipakilala ni Taehoon ang nakababatang kapatid na si Young-in, na nagtatrabaho rin doon. Pagdating nila, nakita nila si Young-in na inaaway ng isang babae na nag-akusa na inaakit daw niya ang kanyang asawa. Nahimatay si Young-in. Tumawag ng ambulansya si Taehoon. Sa ospital, nagising si Young-in at nakita si Haesung na nasa tabi niya. Akala niya panaginip lamang. Ikinwento niya ang nangyari bago muling makatulog. Pumunta si Haesung sa lalaking kumuha ng pera kay Young-in at humingi ng pagbabalik ng pera at paumanhin. Nagbanta ang lalaki na sasaktan siya. May mga estudyanteng pumasok sa tindahan. Humawak si Haesung ng mesa at handang lumaban. Lumabas muli ang matandang lalaki at hinila si Haesung palabas, hawak ang kwelyo nito. Sinabi ni Haesung na lumayo siya dahil may pamilya siya. Kumalma ang matanda at nagtanong kung ano ang nangyari. Ikinwento ni Haesung ang lahat. Bumalik sila sa loob at pinaalis ang mga estudyante. Pagkatapos, hinagis-hagis ng matanda ang masamang lalaki hanggang sa mapahiya ito. Iniwan nila itong nakahandusay sa sahig. Nagtanong si Haesung kung paano siya naging malakas. Sinabi ng matanda na kaya ring lumakas ni Sung sa pamamagitan ng pagsasanay at mas titindi ang kanyang pakiramdam. Ipinahayag ng matanda na dumating siya noong nakaraang tag-init. Sinabi niyang tapusin ni Sung ang kanyang gawain dahil kailangan niyang makipagkita sa kanyang anak. Nakita ni Sung na may malubhang sakit ang anak ng matanda. Ikinwento ng matanda na natagpuan niya ang anak ilang buwan matapos siyang bumalik, ngunit hindi na niya ito natulungan. Samantala, sa restaurant, nabuhusan ng tubig si Young-won. Sinabihan siya ng chef na linisin ito. Pagkatapos, sinabi ng isang junior na nais siya ng CEO na samahan sa supermarket. Sa supermarket, ipinakita ni Young-won ang kanyang galing. Biglang may forklift na mabilis na papalapit sa kanila. Nailigtas siya ni Min-jun, ngunit mula sa kabilang panig ay nabangga naman siya ng isa pang forklift at natabunan ng mga kahon. Tumayo si Min-jun na parang walang nangyari at dinampot ang isang kamote, iniisip na yun ang kanyang telepono. Nabagok ang ulo ni Min-jun at nawalan siya ng malay. Dinala siya ni Jung-won sa ospital. Sinabi ng doktor na maayos ang resulta ng scan at kailangan lang niyang magpahinga ng 1 o 2 araw. Hawak ni Jung-won ang kamote at sinabi ni Min-jun na baka isipin ng mga tao na kakaiba siya. Pumunta sila sa bahay ni Min-jun ngunit walang tao roon. Nagtanong si Jung-won kung wala siyang pamilya. Sinabi ni Min-jun na matagal na siyang nag-iisa. Sa sandaling yun, nakatanggap ng tawag si Jung-won mula kay Jin-ju. Naghihintay si Jin-ju at Haesung sa bahay, ngunit sinabi ni Jung-won na hindi siya makakauwi dahil kasama niya ang CEO. Hindi nag-aksaya ng oras si Haesung at agad pumunta sa bahay ng CEO. Pumasok siya nang hindi kumakatok at tumingin-tingin. Sinabi niya kay Min-jun na mas normal siya kumpara sa ibang mayamang bata. Nagpahayag si Jung-won na doon siya matutulog, ngunit iniisip ni Haesung na kakaiba para sa isang babae na manatili ng mag-isa kasama ang isang lalaki. Nagkunwari si Jung-won na parang nakatatandang pinsan at sinabihan siyang tumahimik. Ipinilit ni Haesung na siya na ang mananatili at sinabi ni Min-jun na hindi naman ito malaking bagay. Ngunit patuloy na iginiit ni Jung-won ang kanyang desisyon, kaya sinabi ni Haesung na umuwi na siya. Umalis si Jung-won ngunit naguluhan kung ano ang dapat gawin. Sa huli, nagpasya siyang umuwi. Pagbalik sa apartment, nagdala si Shin ng pakwan. Inakala ni Jin-ju na si Jung-won yun kaya lumabas matapos maligo.
Nagkita sila at napasigaw si Jinju habang nabitawan ang tuwalya. May nasaksihan si Shin na hindi dapat. Nagpunta sila sa isang restaurant at tinanong ni Jinju kung may nakita ba si Shin. Sumagot ito na wala siyang nakita. Binalaan siya ni Jinju na mapapahamak siya kapag nagsabi sa iba. Nagkasundo silang huwag munang mag-usap. Tinanong ni Shin kung galing ba sa Brazil ang pakwan at sinampal siya ni Jinju. Samantala, inalagaan ni Hasang si Minjun. Nagtanong si Minjun kung ano ang dapat niyang itawag. Sinabi ni Hasang na tawagin siyang Ginoo Sang, ngunit tinawag siya ni Minjun na Young Sang. Humingi si Minjun ng mansanas at ginupit ni Sang ang mga ito sa hugis puso. Humanga si Minjun. Nakakita si Sang ng larawan ngunit napansin niyang ito ay guhit pala ni Jungwon. Ipinaliwanag ni Minjun na minsang pauwi siya galing trabaho, sumakay si Jungwon sa kanyang kotse, akala niya ay taxi. Ibinigay niya ang kanyang address at inihatid siya ni Minjun. Sa halip na pera, guhit ang ibinigay ni Jungwon. Nagkataon na dumating si Jungwon sa parehong restaurant kung saan nagtatrabaho si Minjun at humingi ng trabaho. Hindi alam ni Jungwon ang tungkol dito, kaya hiniling ni Minjun kay Sang na panatilihin itong sekreto. Pagkatapos nito, bumalik si Sang kay Jungwon. Nasa labas na siya at ibinalita na naaresto na si Chaol. Sa istasyon ng pulis, nakakulong sa selda si Ha Chaol. Nakiusap siyang palayain siya dahil bintang lamang daw ang pananakit sa dalawang lalaki. Sinabi ni Shin Hobang na tumahimik siya at susunod sila ngayon sa mga alituntunin. Dumating sina Jungwon at Sang sa himpilan at ipinaliwanag ni Shin ang sitwasyon. Nakilala nila ang mga biktima na may bali sa leeg at ilong. Kinausap ni Sang si Chaol na nagsabing dapat tingnan ang CCTV. Ngunit walang CCTV sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Nag-alok si Wang ng pera para tapusin ang kaso at pumayag naman ang mga salarin. Naalala ni Zin ang black box ng kotse at agad niya itong sinuri. Biglang napansin ni Hai Sang, gamit ang matalas niyang pandinig, na kinuha na pala ng mga biktima ang memory card at itinago ito sa ilalim ng alpombra. Bumalik si Zin at sinabi niyang wala siyang nakita sa loob ng black box. Ngunit pinutol siya ni Sang at sinabi kung saan dapat maghanap. Nang bumalik si Zin, natagpuan niya ang SSD card. Pinalaya niya si Chol at inaresto ang mga biktima. Umalis si Chol nang hindi nagpasalamat. Naramdaman ni Sang na may mali. Sinabi ni Jungwon na magpalakas siya ng loob at pumunta silang dalawa sa dati nilang pinupuntahan. Doon, nakita nila ang isang batang babae na nag-iisa at tinanong ang pangalan nito. Samantala, pumunta si Hai Chol sa kindergarten para sunduin ang kanyang anak. Sinabi ng mga teacher na nawawala si Gongju. Umiiyak daw ito at umalis habang nasa loob ang teacher para kumuha ng regalo. Si Gongju pala ay kasama ni Hai Sang at Jungwon, pero hindi nila alam na siya ay anak ni Chol. Napansin ni Gongju na mukhang matanda si Jung at tinanong kung magkasama silang nakatira dahil pareho ang amoy ng kanilang shampoo. Matapos kumain, bumalik ang tatlo sa kalsada. Biglang dumating si Chol at agad na nilapitan ang kanyang anak. Pumunta sila sa isang parke at ipinaliwanag ni Chol na iniwan siya ng kanyang asawa at mag-isa niyang inaalagaan si Gongju. Nagpasalamat siya kay Sang dahil iniligtas siya at natagpuan ang kanyang anak. Sinabi ni Sang na huwag na siyang mag-alala dahil magkapatid sila. Ibinunyag din ni Hai Sang na alam niya ang tungkol kay Youngji at sa iba pang mga kapatid, kaya sinabi niyang dapat silang magsama-sama. Naramdaman niyang masaya siya bilang nakatatandang tiyuhin. Nagsimulang asarin siya ni Jungwon. Ngunit biglang nakaramdam ng kakaiba si Hai Sang at inatake sa puso. Sa di kalayuan, nag-uusap sina Minjun at isang matandang lalaki. Sinubukan ni Jungwon na gisingin si Sang, pero nawalan ito ng malay at nagkaroon ng malubhang pinsala. 10 minuto bago yon, nakilala ni Minjun ang matandang lalaki na siya palang kanyang ama. Sinabi ni Minjun na dapat itong pumunta sa libing ng tiyuhin dahil nagtrabaho ito bilang driver niya sa loob ng 20 taon. Ngunit sinabi ng ama na tumigil siya at huwag siyang pagsabihan. Ayon kay Minjun, dapat magpakita muna ito ng pagiging mabuting ama at binanggit na hindi man lang niya narinig ang huling salita ng tiyuhin. Sagot naman ng ama, malamang ay hihingi lang ulit ito ng pera kung buhay pa siya. Sinabi pa niyang huwag siyang abalahin sa walang kabuluhang bagay at umalis mula sa kainan. Pagkaalis ng ama ni Minjun, doon biglang inatake sa puso si Hai Sang, pero mabilis din siyang nakabawi. Habang naglalakad pa uwi, tinanong ni Jungwon kung maayos na ang lahat, ngunit hindi pa rin. Narinig nila ang landlady na sumisigaw sa isang mag-asawa dahil hindi ito nakabayad ng upa ng ilang buwan. Hindi rin kasi nakabayad si Jungwon, kaya mabilis silang umalis sa lugar. Dinala ni Jungwon si Hai Sang sa isang restaurant. Pumasok sila ng palihim sa kusina at nagsimulang magluto. Ikinwento ni Jungwon na malapit na ang kanyang pagsusulit kung saan ipagluluto siya ng tanghalian ng chef para sa lahat ng staff. Bago ang pagsusulit, bawal daw hawakan ng kahit sinong assistant ang mga gamit sa kusina dahil siguradong matatanggal sila. Biglang sinabi ni Jungwon na dumating na ang chef. Natarante si Hai Sang at naghanap, pero wala namang tao. Nagbibiro lang pala si Jungwon para makita ang reaksyon niya. Pagkatapos, gumawa sila ng pasta at sabay na kumain. Nagtanong si Hai Sang kung bakit pinili ni Jungwon ang pagiging chef,
Gayong mas gusto naman ito ang pagguhit kaysa pagluluto. Sagot ni Jungwan na wala daw ang sarili niya matapos mabalitaan ang pagkamatay ni Haesung dahil inisip niyang siya ang may kasalanan. Naisip niya kung ano kaya ang gagawin ni Haesung kung buhay pa ito. Naalala niyang mahilig magluto ang kapatid kaya pinili niyang ipagpatuloy yun. Pumasok siya sa culinary school at nagtuloy bilang chef. Ngayon, pagluluto na ang kanyang passion at kailangan niya rin ng pera. Biglang may narinig na ingay si Jungwan at natakot. Akala ni Haesung ay nag-iinarte lang siya para kunin ang atensyon niya. Ngunit lumabas na si Minjun pala ang nasa restaurant. Nagtagong dalawa sa ilalim ng mesa habang umiinom ng alak si Minjun. Tinangkapan itong tawagan si Jungwan para mag-inuman pero agad din niyang binura ang mensahe. Nahulog ang isang lata ng pamintang durog kaya napilitan lumabas si Jungwan at sinabing nagpa-practice lang siya ng pasta pero hindi raw naging maayos ang luto. Masaya si Minjun na makita siya at inimbitahan itong maupo. Nilagyan niya ng alak ang baso ni Jungwan bago umalis para kumuha ng isa pang baso. Naalala ni Haesung na sinabi ni Minjun dati na madaling malasing si Jungwan, kaya agad siyang lumabas at binalaan ito na huwag uminom. Siya mismo ang uminom ng alak at agad ding umalis. Nang makita ni Minjun na wala ng laman ang baso, sinabi ni Jungwan na nauuhaw lang siya. Nilagyan ulit ng alak ni Minjun ang baso at nagtaka si Jungwan kung bakit hindi masarap ang kanyang pasta, gayong parehong recipe ang ginamit niya. Sabi ni Minjun, hindi raw yun tungkol sa kotse kundi sa driver. Tumayo siya para kumuha ng pulutan. Habang wala si Minjun, muling ininom lahat ni Haesung ang alak. Sa pabalik-balik na pag-inom, naubos niya ang buong bote at nalasing. Lumabas siya at tumayo sa tabi ni Jungwan. Nalito ito at binanggit na sira ang kanilang pintuan kaya doon na sila sa bahay ni Minjun tumuloy para sa gabing yun. Labis na hilo at lasing si Haesung, kaya iniwan na siya raw ni Jungwan at nakipagkita kay Jinju. Pagbalik, naglagay si Jungwan ng pipino sa kanyang mukha at lumabas para maglaba, iniwang bukas ang pinto. Sa oras na yun, pumasok si Shin para humingi ng tawad. Akala niya, ang babaeng nakahiga ay si Jinju. Nagsimulang mag-sorry si Shin at sinabi na wala namang kahihiyan kung magkita sila dahil pareho na silang matatanda. Muli niyang binanggit ang tungkol sa Brazilian wax kaya hindi na nakatiis si Jungwan at tumayo. Sa sandaling yon, dumating si Jinju mula sa likuran at pinaghahampas si Shin. Agad itong tumakbo palayo. Kinabukasan, nagising si Haesung at nakita ang ribbon na binili niya noon para kay Jungwan sa araw na namatay siya. Sa department store, naghihintay si Suji ngunit hindi siya nakilala ni Haesung at dumiretso lang ito. Tinawag siya ni Suji at hinalikan sa pisngi, kaya lalo niyang inisip na kakaiba ang mga babaeng yon. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Yong-in na nagyayang umakyat. Dumating si Yong-in kasama si Suji at natuwa si Haesung na makitang magkasama ang magkapatid. Sumunod na dumating si Tae-hun at nagpasalamat sila kay Haesung sa lahat ng tulong niya. Sinabi ni Haesung na nakilala na niya ang lahat ng kanyang mga kapatid maliban kay Yongjun. Agad namang binalaan siya ni Yong-in na huwag nang makipagkita dito. Samantala, nakatanggap ng tawag si Tae-hun at umalis kasama ang kanyang ina para makipagkita sa direktor ng ospital, na siya ring crush ni Yongjun. Tinawagan ng babae si Yongjun para ipakilala siya. Napansin ni Yongjun si Tae-hun ngunit pinili niyang manahimik. Pagkatapos, pumunta si Yongjun sa ospital kung saan hinihintay siya ni Haesung. Sinabi ni Yongjun na tigilan na ni Haesung ang pagpapanggap bilang nakatatandang kapatid dahil hindi naman sila magkadugo. Nagalit si Haesung at nawala ng malay si Yongjun matapos niyang suntukin ito. Sa kabilang banda, nasa malubhang kalagayan ng anak ng matandang lalaki. Gustong oprahan agad ng mga doktor pero kailangan nila ng pahintulot mula sa kamag-anak. Hindi makagalaw ang ama dahil walang nakakaalam na siya ang tunay na magulang. Naluha siya at inamin na kahit anak niya ang nasa bingit ng kamatayan, wala siyang magawa. Samantala, sa restaurant, sinabi ng chef Kim Min-jun na mag-hire agad ng bagong chef dahil dumarami ang order. Plano ni Min-jun na turuan si Jungwan, pero sinabi ng chef na hindi na sila makakapaghintay sa pag-improve ng kasanayan nito. Binalaan din ni Min-jun si Jungwan na huwag nang magdala ng ibang tao sa kusina dahil mahigpit na ipinagbabawal yun. Unti-unti nang bumabagsak ang lahat. Nagpasya si Haesung na kausapin si Yongjun tungkol sa ama ng matandang lalaki. Ipinaliwanag niyang parehong masama ang kalagayan ng mag-ama at sigurado siyang ang matanda ang tunay na ama. Tumingin si Yongjun sa bukol at nagsalita ng matalim. Sinabi niyang umalis si Haesung at huwag nang makialam. Binalaan pa niya na huwag nang bumalik sa ospital o tawagin siyang kapatid dahil siya na raw ang bahala kung hindi ito sumunod. Umiyak si Haesung at sinabing susundin niya lahat ng yun kung papayag lang si Yongjun na ipasailalim sa operasyon ng bata. Nangako siyang hindi napupunta sa ospital at hindi natatawaging kapatid si Yongjun. Saglit na natigilan si Yongjun, tumingin lang, at umalis nang walang sinabi. Sa huli, inisip ng matanda na mamamatay na ang kanyang anak at malungkot na lumakad palayo. Sa restaurant, gumagawa ng pasta si Min-jun at tinanong ang chef kung ilan na lang ang natitirang halaan. Sagot ni Jungwan, sapat pa yun para sa 5 pang order. Ngunit sinabi ni Min-jun na hindi na sila magsisilbi ng pasta.
Amoy ni Jungwon na sariwa pa ang mga halaan, pero sinusubok lang pala siya ni Minjun. Sinabi nitong matapos ang huling customer, itigil na niya ang pagluluto at alisin ang mga halaan. Ipinunto ni Jungwon na sariwa pa ang mga iyon at alam na rin ni Minjun ang katotohanan. Tinuruan siya ni Minjun kung paano magluto ng pasta ng tama at ginabayan siya. Sa wakas, nakagawa si Jungwon ng perpektong pasta na kasing sarap ng gawa ni Minjun. Pinagawa ulit ito ng chef, ngunit sa pagkakataong yun, kailangan na niyang gawin mag-isa. Samantala, sumakay ng bus si Haesung pauwi sa tirahan ni Jungwon ngunit wala pa rin ito roon kaya naghintay siya. Nang dumating ang bus, hindi pa rin dumarating si Jungwon kaya nagpasya siyang pumunta na lang sa restaurant. Sinabi ni Minjun kay Jungwon na gabi na at dapat na siyang umuwi. Habang papalabas siya, sumunod si Minjun at hindi ito nagustuhan ni Haesung. Pagdating sa labas, nagpaalam si Jungwon sa CEO at nagulat nang makita si Haesung. Tinanong siya nito kung bakit late na siyang umuwi. Nakita ni Minjun si Haesung at bumaba ng kotse upang salubungin siya. Naging bastos si Haesung at sinabing ayaw na niyang makipagkita kay Minjun. Agad siyang umalis nang hindi pinapaliwanag si Jungwon. Sinabi ni Jungwon na nagkaroon lang siya ng special classes. Para kay Haesung, masama ang ugali ni Minjun bilang CEO at maniakis pa. Dapat daw pantay ang trato nito sa lahat ng empleyado. Tinanong ni Minjun kung ano ang problema at sumakay silang tatlo sa bus. Habang nasa biyahe, nagtalo sina Haesung at Jungwon. Sinabi ni Jungwon na umalis na siya dahil nagpas siyang tumuloy naman si Haesung kina Moonsik. Pag-uwi, nagsisi si Jungwon na hindi niya naikwento kahit kanino ang tungkol sa pasta. Kinabukasan, pumayag si Yongjun na isagawa ang operasyon. Lubos ang pasasalamat ni Mansok ngunit nanatiling malamig at tahimik si Yongjun. Kinausap ni Mansok ang kanyang anak at laking gulat nang imulat nito ang mga mata. Naluha ang matanda at humingi ng tawad bilang isang masamang ama. Lalo siyang natuwa nang marinig ang pagkilala ng kanyang anak sa kanya. Masaya niyang sinabi na kailangan itong maging matatag. Agad siyang tumakbo kay Haesung upang magpasalamat at payuhan siyang makipag-ayos sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Haesung na makipagkita kay Yongjun sa ospital ngunit hindi siya pinansin nito. Samantala, sa restaurant, nagpa siya ang chef na subukin si Jungwon upang malaman kung karapat-dapat na siyang maging cook. Pumayag si Minjun. Ipinahayag ng chef na si Jungwon ang maghahanda ng tanghalian sa araw na yon. May ilan sa mga kasamahan niya na nakakaalam na yun ay isang test. Handa si Jungwon dahil paulit-ulit na niyang inensayo ang paggawa ng pasta. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang makakaya. Pagdating ng oras ng pagkain, nagsimula na ang pagsusuri. Binalaan ni Minjun ang staff na huwag hatulan ng pagkain batay lamang sa pagiging baguhan ni Jungwon. Ang isang masamang review ay maaaring makasira sa kanilang reputasyon at magdala ng pagkabangkarote. Pagkatapos kumain, inilagay ng mga manggagawa ang sibuyas sa plato kung sa tingin nila ay dapat siyang magpatuloy bilang cook, o sa kawali kung dapat na lang siyang manatili bilang tagalinis. Kinakabahang naghintay si Jungwon sa resulta ng kanyang pagsusulit. Mas maraming sibuyas ang napunta sa plato, na ibig sabihin ay marami ang hindi nagustuhan ng kanyang luto. Nalungkot siya at nag-sorry, sabay pangakong mas magsisikap pa. Sinabi ni Minjun na maayos naman ang ginawa niya, pero umalis ito. Mabigat ang loob ni Jungwon at ramdam niyang nabigo siya. Tumawag si Haesung at sinabing gusto niyang makipagkita. Dahil wala si Jungwon sa bahay, naghintay siya sa labas. Pagdating niya sa restaurant, kinausap siya ni Shin at sinabing nakausap na niya ang driver na nakabangga sa kanya 12 taon na ang nakalipas. Ngunit iba raw ang sinasabi ng asawa ng driver, kaya nagduda si Shin kung siya nga ba talaga ang pumatay kay Haesung. Dahil dito, pumunta si Haesung sa matandang lalaki at gustong mag-ensayo kasama niya. Tinuro ng matanda ang lahat ng kanyang mga teknik, at naging mas malakas at mas matalas ang pandaman ni Haesung. Kaya na niyang makakita ng tao mula sa malalayong distansya. Tinanong niya si Mansok kung nakakaramdam din ba ito ng sakit sa puso. Sagot ng matanda, ang sakit na yun ay tanda na malapit ang taong pumatay sa iyo. Malakas daw ito sa simula ngunit unti-unting humihina, kaya ibig sabihin ay kakaunti na lang ang pagkakataon para mahuli ang salarin. Samantala, bumisita si Jungwon kay Haechul na nagtatrabaho sa isang restaurant. Biglang pumasok ang isang estudyante at sinabi sa amo ni Chul na tanggalin ito dahil kapatid siya ng isang mamamatay. Nagalit si Chul at hamampas ng upuan kaya nagsitakbuhan ang mga ito. Biglang dumating si Haesung at pinagalitan siya. Hindi makasagot si Chul at tuluyan na lang umalis. Kinabukasan, nakita ni Haesung si Mansok na nangingilid ang luha. Ikinwento ng matanda na pumanaw na ang kanyang anak. Pumunta sila sa ospital upang masilayan ito sa huling pagkakataon, at nakita rin sila ni Yang Jun. Umupo ang matanda at sinabi kay Haesung na pakiramdam niya ay nanghihina na siya at baka malapit na ang kanyang oras. Ipinaliwanag niyang hindi lahat ay binibigyan ng pantay na haba ng buhay. Ang ilan ay nabubuhay lamang ng isang buwan, ang iba naman ay ilang taon. Kaya dapat daw gawin na ang mga bagay na gusto habang may panahon pa.
Napatigil si Haisang dahil hindi niya inakalang muli siyang mamamatay. Habang naglalakad sa ospital, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki, kapag may ganoong sakit, ibig sabihin ay malapit ang taong konektado sa iyong pagkamatay. Alam ni Haisang na naroon ang taong yun. At sa parehong sandali, pumasok sa ospital ang mga magulang ni Taehoon, kaya natigilan siya sa pintuan. Alam niyang malapit ang kanyang pumatay, ngunit napatingin siya sa relo dahil may pangako siyang makipagkita kay Jungwon para sa fireworks. Habang papalabas din si Jungwon mula sa restaurant, napansin niya ang isang matandang babae na nahihirapan sa pagtulak ng kariton na mabilis na bumababa sa kalsada. Pinigilan niya ang kariton ngunit kumalat sa daan ang mga papel. Habang tumutulong si Minjun sa isang matandang babae na nawalan ng kontrol sa kariton, biglang may mabilis na kotse na sumulpot at bumangga sa kanya. Nagulat si Jungwon at natakot na baka mawalan na naman siya ng isa pang mahal sa buhay. Agad niyang dinala si Minjun sa ospital at binantayan ito bago siya umalis. Samantala, naghihintay si Haisang kay Jungwon sa parke. Ilang minuto na lang bago magsimula ang fireworks pero hindi siya dumating, kaya mag-isa siyang nanood ng gabi. Sinabi ni Minjun kay Jungwon na pwede na siyang umalis at magpunta kung saan niya gusto dahil maayos na siya. Kaya nagmadali si Jungwon papuntang parke, pero pagdating niya, tapos na ang fireworks at wala na ang mga tao. Doon ay nakita niya si Haisang na nakaupo mag-isa at malungkot. Ipinaliwanag niya ang nangyari at kumuha ng 2 candy stick para patawanin ito. Sa huli, nagkaroon sila ng masayang gabi na puno ng tawa at magandang hapunan. Pagbalik nila sa apartment, nanood sila ng pelikula. Naglakas loob si Haisang na halikan si Jungwon, pero biglang tumunog ang alarm clock. Nagising si Jungwon at napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Samantala, bumalik si Haisang sa ospital para hanapin ang kanyang pumatay, pero wala siyang nakita. Nagpunta rin siya sa department store, pero wala pa ring senyales ng matinding sakit sa dibdib. Nang palabas na siya ng gusali, biglang bumalik ang matinding kirot, hudyat na malapit ang taong may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Sa isang sasakyan, naroon si Taehoon at ang kanyang ama. Nagulat ang ama nang makita si Haisang na buhay at nagpanik ito sa takot. Habang papalayong umaandar ang kotse, unti-unting nawala ang kirot ni Haisang. Kinabukasan, dumating si Mansok sa tinitirhan ni Haisang. Nandoon din ang landlady na naniningil ng upa at nagbabantang palayasin sila. Bigla siyang nadapa, pero nasalo siya ni Mansok. Dahil dito, na-flatter ang landlady at binigyan pa sila ng palugit. Ngunit problema pa rin ni Haisang kung paano sila kikita ng pera. Kaya ibinahagi ni Mansok ang kanyang karanasan. Natagpuan niya noon ang isang ugat ng ginseng malapit sa lugar kung saan lumubog ang kanyang bangka. Nang ibenta niya ito, nakakuha siya ng milyon-milyong halaga na ginamit pambayad sa ospital at iba pang gastusin ng kanyang anak. Ang natitirang pera ay ligtas pa rin sa kanyang locker, kaya nais niya itong ibigay kay Haisang. Ginamit ni Haisang ang pera upang bayaran ang utang ni Jungwon, bilang pasasalamat sa pag-aalaga niya sa kanyang lola. Nang gabing yun, masayang-masaya si Jungwon at nagpasya siyang isama si Haisang sa panunood ng sine. Pero dahil bata pa siya, bumalik na lang sila sa apartment para manood ng pelikula. Biglang nagbalik sa alaala ni Jungwon ang kanyang panaginip. Pumikit siya at dahan-daang lumapit para sa isang halik. Kinabukasan, sinubukan ni Haisang na muling paglapitin ng pamilya, ngunit ayaw makita ni Yongin at Suji ang mukha ni Hai-chol. Sinabi ni Yongin kay Haisang na ninakaw ni Chol ang kwintas na bigay ng kanilang ina. Kahit sa hirap ng buhay, hindi niya yun ipinagbili dahil yun ang huling alaala mula sa kanilang ina. Ngunit si Hai-chol ay walang pakialam at ipinagbili ito kapalit ng kaunting pera. Galit na galit si Haisang, kaya pumunta siya sa car wash at tinanong kung bakit ginawa yon. Sinabi ni Hai-chol na magnanakaw siya noon at kailangan niya ng pera, kaya ipinagbili niya ito. Kinagabihan, dinala ni Haisang sina Suji at Yongin sa isang restaurant, nang biglang dumating si Hai-chol. Nagalit si Yongin nang makita siya at gustong umalis, ngunit nanatili siya para pakinggan ang kanyang dahilan. Ibinigay ni Chol kay Yongin ang ipon na matagal na niyang tinatabi. Ipinaliwanag niya na simula nang umalis siya, nag-iipon na siya ng pera sa pag-asang mababayaran niya ito balang araw. Isinalaysay ni Chol na noon ay sobrang hirap nila at bagong panganak si Gongju. Iniwan sila ng kanilang ina at siya lang ang kailangang magbayad ng mga bayarin, bumili ng gatas at diaper, at maghanap ng pagkain. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi ibenta ang kwintas. Biglang dumating si Gongju na may dalang cake para sa kaarawan ng kanyang ate. Naglaho ang galit ni Yongin at tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Hai-chol. Samantala, muling naramdaman ni Haisang ang matinding sakit sa puso, ngunit mas mahina na ngayon, habang pinagmamasdan ang babaeng mahal niya. Alam niyang limitado na ang kanyang pagkakataon. Agad siyang pumunta sa kainan, umaasang makikita ang taong responsable sa kanyang pagkamatay. Ngunit nawala ang sakit nang may kotse na umalis. Isa na namang pagkakataon ang kanyang nawala. Pagkatapos, nagpunta siya kay Yong upang mag-apply bilang kitchen assistant. Nais niyang maghintay doon hanggang muling lumitaw ang taong yun sa kainan. Ipinakilala siya ni Yongwan kay Minjun at sa mga tauhan.
Makukuha niya ang trabaho kung makakagawa siya ng bagong putahe na makakapagpa-impress sa kanila, kaya binigyan siya ng pagkakataon. Inakala ni Yongwan na ang mga ingay na naririnig niya kinaumagahan ay galing sa bagong kapitbahay, ngunit lumalabas na si Shin pala ang lumipat sa tabi nila. Samantala, umaasa si Haesung sa kanyang pang-amoy at panlasa para makabuo ng ideya sa bago niyang putahe. Magkasama nilang binuo ang isang espesyal na clam at beef pasta na pinagsasama ang banayad na lasa ng clams at ang malakas na lasa ng baka. Namangha si Yongwan, dahil sobrang sumikat ang kanyang clam and beef pasta, nakuha ni Haesung ang posisyon. Bilang regalo sa pagdiriwang, binigyan siya ni Yongwan ng kwintas na binili pa niya para dito 12 taon na ang nakalipas. Habang isinasara niya ang clasp, bigla siyang bumahing at aksidenteng nahalikan si Haesung sa pisngi. Nahihiya, agad siyang nagpaalam at nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto. Naniniwala si Haesung na babalik ang taong may kaugnayan sa kanyang pagkamatay sa restaurant. Nangako siyang hahanapin ang kanyang pumatay bago siya tuluyang mawala, para mamuhay ng taas noo ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang pasta ay sobrang patok, halos linisin ng mga customer ang kanilang plato. Ngunit si Yongwan ay tila malungkot. Nasugatan pa siya habang naghihiwa ng pagkain. Sinabi niya kay Minjun na nakita niya ang isang kaklase noong high school sa restaurant, at naalala niya ang kanyang nobyo na namatay sa aksidente 12 anyos na ang nakalipas. Inamin niya na simula nang dumating si Haesung, sobrang saya niya kaya nakalimutan niya ang masakit na alaala. Kung buhay pa ang kanyang nobyo, 31 na sana ito ngayon, katulad ng edad nila ni Shin at Taehoon. Sinabi ni Yongwan kay Jinju na nahihiya siyang harapin si Haesung dahil puro papuri ang natatanggap nito at nakakaramdam siya ng selos. Ngunit sinabi ni Jinju na tadhana yun ni Haesung, kaya hindi dapat siya mag-isip ng labis. Kinabukasan, tinawagan ni Yongwan si Jinju para humingi ng gamot dahil malubha ang kanyang pakiramdam. Kinuha ni Jinju ang gamot at nadatnan sina Hobang at Haesung. Ibinigay niya kay Haesung ang gamot at sinabing siya na ang mag-alaga kay Yongwan. Pumasok si Haesung sa apartment at iniabot ang gamot. Nagising si Yongwan at tila kumislap ang kanyang puso nang makita ang kanyang batang nobyo. Pinayuhan siya ni Haesung na magpahinga at huwag mag-alala tungkol sa lagnat. Muli siyang natulog at nagising pagsapit ng gabi. Lumabas siya para magpahangin at nadatnan si Haesung na nakaupo sa hagdan. Nagpasya silang maglakad para maiba naman ang paligid. Isa itong napakagandang lakad, isang bagay na hindi mo naranasan kasama ang iyong nobya, at higit pa sa nagawa ng iyong dating minahal. Kinabukasan, nagpasya sina Haesung at Jungwan na mag-photo spree. Nais nilang likhain ang lahat ng alaala na ipinangako nila noon sa isa't isa. Una silang pumunta sa isang coffee shop para kumuha ng litrato. Pagkatapos, gumamit sila ng peking dahon ng taglagas para magmukhang autumn ang paligid. Sumunod, pumunta sila sa Iceland at gumamit ng snow sprinkles bilang peking niebe. Pagkatapos ng mahabang araw, bumalik sila sa apartment at sinabi ni Haesung na ilagay ni Jungwan ang mga litrato sa kanyang ref. Kinabukasan, sinabi ni Shin Hobang na magkakaroon ng malaking salo-salo sa susunod na linggo, kung saan lahat ng miyembro ng Changang Association ay dadalo. Ito ang perpektong pagkakataon para hanapin ang may sala, ngunit invite-only ang okasyon, kaya kailangan mag-isip si Haesung ng paraan. Lumapit siya kay Taehoon at inalok ang catering services ng kanilang restaurant. Tinawagan ni Taehoon ang management at nabigyan si Haesung ng pagkakataong makapasok. Inanunsyo ng sous chef na sila ang magiging responsable sa hapunan ng asosasyon, ngunit maaari lang silang kumuha ng isang assistant. Nagkasundo sina Haesung at Jungwan na sumama, ngunit iisa lang ang pwesto. Kaya nagpasya silang tapusin ito sa pamamagitan ng chicken fight. Handa na si Haesung sa kanyang layunin, kaya ibinuhos niya ang lahat ng lakas upang talunin ang kalaban. Natamba si Jungwan sa lupa, at si Sung ang nanalo. Ngunit nagalit si Jungwan sa kanya. Kinagabihan, habang nagpasya sina Shin at Sung na manood ng sine, nadatnan nila si Jungwan na nakaupo sa labas. Tinanong siya nito kung masaya ba siya matapos saktan ng isang babae. Ngunit sagot ni Sung, naniniwala siya sa pantay na karapatan. Ipinakita ni Shin ang mga libreng tiket, ngunit sinira ni Jungwan ang kasiyahan nila nang ibunyag ang ending ng pelikula. Dumating na ang araw ng catering event at pumunta si Haesung kasama ang kanyang mga kasamahan. Nagmasid siya sa paligid ngunit wala siyang maramdamang sakit. Kalaunan, unti-unti niyang naramdaman ang kirot at dali-daling lumabas. Lalo pa itong lumakas hanggang sa buksan niya ang isang pinto at matagpuan ang pumatay sa kanya, si Chairman Cha, ang ama ni Taehoon. Nagbago ang ekspresyon ni Chairman Cha na parabang nakakita siya ng multo. Sumigaw siya at tinanong kung ano ang gusto ni Sung. Diretsyong tinanong ni Sung kung siya ba ang pumatay sa kanya. Sagot ni Cha, wala siyang pruweba. Ngunit sinabi ni Sung na siya mismo ang pruweba. Dahil nadarama ni Cha na nabunyag na siya, nagkunwari itong nahimatay at dinala sa ospital. Pinanood ni Haesung ang lahat ng ito, ngunit nag-isip kung paano niya mapapatunayan ang kanyang paniniwala. Tinanong niya si Shin kung may paraan para maalis ang pangalan ng driver, at naalala ni Shin na maaaring may alam ang asawa ng driver.
Samantala, si Hai Chol ay nagkakabit ng mga banner sa bayan tungkol sa insidente 12 anyos na ang nakalipas. Kinagabihan, ipinaghandog ni Minju si Hai Sung ng pagkain, at halos lahat ng nasa menu ay natikman nila. Kinabukasan, tinawagan ng kanyang tiyahin si Minju at pinapapunta siya sa Charnel House. Lumalabas na noong gabing yun, nakatanggap si Minju ng madali ang tawag at hindi siya nakadalaw sa memorial ng kanyang yumaong tiyuhin. Nang pumunta siya sa kulungan upang makipagkita sa tiyuhin, binigyan siya nito ng asul na laso at sinabihang ibalik yun sa pamilya ng biktima. Matagal na niya itong itinabi ngunit hindi niya alam kung kanino ibibigay. Ibinunyag ni Shin kay Hai Sung na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nais makipagkita. Pinuntahan nito ni Hai Sung, iniisip na baka isang saksi, ngunit si Minjun pala yun. Sinabi ni Minjun na hindi siya saksi, kundi pamangkin ng driver na sanhi ng aksidente. Ipinahayag ni Hai Sung na may ebidensya siyang maaaring may ibang responsable sa pagkamatay ng estudyante, at idinagdag na kaibigan niya noon ang batang yun. Tinanong ni Minjun kung sino ang salarin, at sinabi ni Hai Sung na posibleng si Chairman Cha. Ngunit kailangan pa rin nila ng matibay na ebidensya mula sa asawa ng driver. Nagulat si Minjun nang malaman na sangkot ang kotse ng kanyang ama sa pagkamatay. Kinuha ni Hai Sung ang laso mula kay Hobang at sinuri ito, napansin niyang hindi na ito mukhang 12 taong gulang. Ipinagkaloob niya ito kay Jungwon, na natuwa dahil may bagay siyang natanggap na galing kay Hai Sung mula pa noong 12 taon ang nakalipas. Hinarap ni Hai Sung si Chairman Cha at sinabing umamin na siya, dahil papunta na ang asawa ng driver at tiyak na mabubunyag na ang lahat. Akala ni Cha na nahuli na siya, ngunit hinimok pa niya si Sung na tumakas upang siya mismo ang makapagmanipula kay Huang at sa kanyang asawa. Inamin ni Cha na pinatay niya si Sung, ngunit wala siyang ginawa kay Kyung Chol. Naitanong ni Sung kung sino ang tunay na salarin. Ipinahayag ni Cha na ang kanyang kapatid na si Yongjun ang pumatay kay Chol. Noon pa man, siya ang nagbabayad ng matrikula ni Yongjun sa medisina, at ibinigay niya ang mga record kay Sung. Agad na kinuha ni Hai Sung ang mga dokumento at tumakbo papunta sa ospital. Hinarap niya si Yongjun at tinanong kung tumatanggap ba siya ng pera mula kay Chairman Cha. Nagulat si Yongjun nang marinig ang sinabi ni Hai Sung dahil sinabi sa kanya ng chairman na sila lang ang makakaalam nito. Ngunit nanatili siyang tahimik at yun mismo ang naging kumpirmasyon para kay Sung na siya nga ang pumatay kay Kyung Chol. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Shin Hobang mula sa isang tao na nais siyang makausap ng personal. Ang taong ito ay kapatid pala ni Kyung Chol. Sinabi niya kay Shin na may kakaibang nangyari noong gabing yun. Ayaw na sana niyang ituloy ang kaso, ngunit matapos makita ang banner ni Shin, naisip niyang baka oras na para mahanap ang tunay na pumatay sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na nakatanggap si Kyung Chol ng tawag mula sa teacher ng sining, na pinapapunta siya sa paaralan ng gabi. Hindi niya masyadong kilala ang teacher, pero pumunta pa rin siya. Nagtaka si Shin kung bakit tatawagin ng teacher sa sining si Kyung Chol, gayong hindi naman siya estudyante sa art. Kinabukasan, hinarap ni Shin ang unang teacher at tinanong kung may alam siya tungkol dito. Nabalisa at kinabahan ng teacher, at mariing itinanggi na may kinalaman siya. Sinabi pa niyang natatrauma siya tuwing nababanggit ang insidente. Pagkatapos, tinanong ni Shin ang isa pang teacher. Inamin nitong siya ang tumawag kay Kyung Chol, pero para lamang pag-alitan siya dahil may tinatagong sigarilyo sa art room. Sinabi niya na pinapante niya si Kyung Chol sa likod ng paaralan dahil nahuli niya ang sigarilyo sa kanyang locker. Ngunit kinumpirma rin niya na may isa pang taong pumasok sa paaralan kasama ni Kyung Chol, at nakakita siya ng estudyanteng may cast sa kanang braso. Naalala ni Junghwan ang isang estudyanteng may cast noon. Nang bumalik sila sa apartment, hinanap nila ang larawan nito sa yearbook. At nakita nila si Dong Sok. Agad na kinuha ni Hobang ang yearbook at nagpasyang siya mismo ang hahanap dito. Para sa kanya, maaaring mahalagang saksi o pangunahing sospek si Dong Sok. Naalala ni Sung ang sinabi ni Chairman Cha na si Yongjun ang pumatay. Nagtanong siya sa sarili, bakit siya magsisinungaling? Ano ang kanyang itinatago? Kinabukasan, ipinaalam ni Hobang kay Sung na nakakita sila ng dalawang fingerprints sa estatwang ginamit sa pagpatay kay Kyung Chol. Isa ay kay Hai Sung, at ang isa ay hindi pa natutukoy. Napag-alaman din na lumipat ng Canada si Dong Sok matapos ang insidente, kaya siya ngayon ang tinitingnang sospek. Habang palabas si Dong Sok sa Art Academy, hinarap siya ni Junghwan at ipinakilala ang sarili. Sinabi niyang pinag-uusapan nila siya at tinanong kung ano ang nangyari noong gabing yun. Ipinaliwanag ni Dong Sok na sinabi ni Kyung Chol na nais niyang makipagkita kay Tae-hoon sa art room at isinama siya. Habang naroon, nakatanggap si Dong Sok ng tawag at nagpaalam saglit. Agad na nagmadali si Junghwan upang sabihin ito kay Sung, na si Tae-hoon pala ang kasama ni Kyung Chol ng gabing yun. Nagsimulang pagdugtong-dugtungin ni Sung ang lahat ng impormasyon. Naisip niya kung bakit si Chairman Cha ay itinuturo si Yongjun bilang salarin, at ano ang makukuha niya mula dito. Sinabi rin ni Hobang na dalawang fingerprints nga ang natagpuan sa estatwa, isa kay Hai Sung at isa hindi kilala. Ngunit nang suriin ng tala,
wala silang nakitang record na muling bumalik ng Korea si Dong-sok matapos lumipat mula Canada papuntang US. Napagtanto ni Sung na maaaring pinuprotektahan lang ni Chairman Cho si Tae-hoon, at sa katotohanan, si Tae-hoon ang tunay na pumatay. Hinarap niya ito at tinanong kung ano ang nangyari noong gabing yun. Namula ang mga mata ni Tae-hoon at napuno ng luha. Ikinwento niya na nag-away sina Kyung-jun at Sung noong umaga, at pagkatapos noon ay sinabi niya kay Kyung-chul na huwag siyang gagalawin. Ngunit pinatawag siya ni Kyung-chul sa art room ng gabi. Pumunta siya roon at dumating si Kyung-chul kasama si Dong-sok. Bigla siyang hinawakan sa kwelyo ni Kyung-chul, kaya itinulak niya ito palayo. Tumakbo siya ngunit narinig ang isang malakas na kalabog. Bumalik siya upang tingnan, ngunit patay na si Kyung-chul. Dahil sa takot, tumakbo siya palayo at tinawagan ang kanyang ama. Kinabukasan, si Ha-sung ang napagbintangan na pumatay. At dahil patay na si Ha-sung noon, wala na raw dahilan para humingi ng tawad. Gayunpaman, humingi pa rin ng paumanhin si Tae-hoon ng paulit-ulit. Hindi makapaniwala si Sung na ang kababata niyang kaibigan ang magtataksil sa kanya. Lumayo siya, puno ng sakit. Samantala, bumalik muli si Dong-sok sa art gallery. Napansin ito ni Ha-sung at hinabol siya, ngunit bigla itong naglaho. Kinumpirma ng CCTV footage na si Dong-sok ngayon. Pinaghihinalaan ni Hobang na nagpalit ng citizenship si Dong-sok kaya walang record ng pagbabalik niya sa Korea. Naisip din niyang maaaring nakukonsensya ito sa nangyari kay Youngwon, kaya bumalik. Ngunit kung si Dong-sok ang pumatay, hindi ba si Tae-hoon naman ang nagtulak kay Kyung-chul? Nang suriin ang mga record, nakita ni Shin Hobang na sinuntok si Kyung-chul gamit ang kaliwang kamay. Mayroon ding hindi kilalang fingerprint sa estatwa. Dahil may cast sa kanang kamay si Dong-sok noon, siya lamang ang maaaring nakasuntok kay Kyung-chul. Tinawagan ni Tae-hoon si Shin Hobang at sinabing nais niyang magpunta sa istasyon ng pulis upang umamin. Ngunit bago pa siya makapasok, dumating si Ha-sung at pinigilan siya. Ipinahayag ni Tae-hoon na nasa telepono siya nang makita niyang umaakyat si Dong-sok. Pumasok siya sa art room, hinawakan siya ni Kyung-chul sa kwelyo kaya itinulak niya ito at tumakbo. Narinig niya ang malakas na kalabog ngunit hindi siya agad bumalik. Inakala niya na nahulog ang estatwa at tinamaan si Kyung-chul, dahilan ng pagkamatay nito. Tinanong ni Ha-sung kung hindi ba niya aksidenteng nasuntok si Kyung-chul gamit ang kaliwang kamay, ngunit mariing itinanggi ni Tae-hoon, at sinabing itinulak niya lamang ito. Nang tanungin kung kailan siya bumalik sa silid, sinabi niyang mga 5 hanggang 10 minuto ang lumipas bago siya muling bumalik. Samantala, naghalungkat si Youngwon ng mga lumang gamit at nakakita ng isang kamera. Pinanood niya ang video ni Ha-sung at napatigil nang sabihin nito na sa oras na mapanood niya yon, maaaring wala na siya. Biglang pumasok si Ha-sung sa silid at masayang binati siya, ngunit tinanong siya ni Youngwon kung anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi niya sa video. Tinanong ni Youngwon kung nais ba ni Ha-sung na muli siyang magdusa matapos itong nawala noon, at bakit siya muling iniiwan. Bumagsak ang kanyang mga luha at dali-dali siyang tumakbo palayo. Sa gabing yun, nagpalipas siya ng oras sa bahay ni Jinju, habang si Ha-sung naman ay naghihintay sa kanyang balkonahe. Kinabukasan, bumalik si Youngwon at ipinakita ang isang video ng sarili niya kung saan siya humihingi ng paumanhin sa kanyang masamang ugali. Para kay Youngwon, isang biyaya ang makilala si Ha-sung, at ang biyayang yun ay hindi mawawala kahit umalis man siya. Tinanggap ni Ha-sung ang kanyang paghingi ng tawad, at nanaisin ni Jungwon na magkasama silang gugulin ang natitirang oras. Kinagabihan, magkasamang naglakad sina Shin, Sung, at Jung. Ngunit tinanong ni Shin kung paano natagpuan ni Dong-sik ang art gallery ni Jungwon. Ipinaliwanag niya na sa halip na magbigay ng business card, si Dong-sik pala ang abogado ng asawa ni Ha-chul na iniwan siya. Siya rin ang nanalo ng kaso ni Nam Woo-min laban kay Ha-chul. Ipinagtapat nila ito kay Ha-chul at sinabi na ang kailangan na lamang nila ay ang fingerprint sa estatwa upang muling mabuksan ang kaso. Nagpasya si Jungwon na kausapin si Nam Woo-min, at pumayag itong dalhin si Dong-sik sa isang kapehan. Ipinagbigay alam nila ito kay Ha-chul kaya nag-disguise siya at nakuha ang fingerprint. Napansin ito ni Dong-sik, ngunit inagaw ni Nam Woo-min ang atensyon niya. Nang bamaling si Dong-sik, wala na si Ha-chul. Ibinigay ni Ha-chul ang fingerprint kay Hobang at nagtugma ito. Si Dong-sik lamang ang tumutugma sa paglalarawan ng tunay na pumatay. Napansin ni Shin na sinusubukan ni Dong-sik na tumakas palabas ng bansa, kaya nahuli siya sa paliparan. Itinanggi ni Dong-sik ang lahat at sinabing nakita niya si Ha-sung na pumatay kay Kyung-chul. Bigla namang lumitaw si Ha-sung, at gumuho ang lahat ng plano ni Dong-sik. Parang nakakita siya ng multo at natamba sa sahig. Muling nabuksan ang kaso at napatunayang guilty si Dong-sik. Binalika ni Chairman Cho si Ha-sung upang humingi ng tawad at sinabing aamin siya, ngunit sinabi ni Ha-sung na mabuti pang mamuhay siya ng tama at tumulong sa iba. Nag-road trip ang magkakapatid, ngunit ibinunyag ni Ha-sung na malapit na siyang umalis. Nagsipag-iyak ang lahat, ngunit tinanggap nila dahil natupad na ng kanilang nakatatandang kapatid ang kanyang papel. Magkasamang nanatili sina Jung at Sung, at lahat ng kanilang kaibigan ay nagpicture ng magkakasama.
Sa unang pagkakataon matapos ang 12 taon, tunay silang naging masaya. Pumunta sina Sang at Junghwan sa puno kung saan sila madalas umupo noon. Doon, isinuot ni Sang ang singsing sa daliri ni Junghwan. Ngunit bigla siyang nagsimulang maging malinaw at parang nagiging hangin. Pareho nilang alam na oras na para magpaalam. Yamakap silang mahigpit, ngunit walang gustong bumitaw dahil alam nilang yun na ang huling pagkakataon. At sa isang iglap, naglaho si Hasang. Paglaon, naging masaya ang lahat sa kanya-kanyang buhay. Ilang taon nang lumipas, si Junghwan ay patuloy na bumabalik sa lugar kung saan huli niyang nakita si Hasang. Doon, nakita niya ang anino nito na nakatayo sa kanyang tabi, may ngiti sa labi. Alam niyang saan man naroroon si Hasang, masaya siya. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.